I really miss this woman so much. Halos puro picture lang ang nakikita ko ditong pinapadala ni Brill sa'kin ng palihim. Everything she do, alam ko lahat ng nakapaligid sa kanya nakabantay. Ultimo ang kinukwento nitong si kamatayan na tricycle driver, ay kinausap ko pa bago ako umalis noon na bantayan siya. 2 weeks lang sana pero nagkaroon pa ng infection ang mata ko, kaya kinailangan pang pumunta ako ng Amerika. Sweetie, do you have something to tell me? Yuzise niya dito. Ayoko, pinaiyak mo ako. May pa-surprise ka pang nalalaman. Nakasimangot nitong Saad, lalo naman itong gumaganda sa paningin niya. The first time her sister sent her a picture, he was really mesmerized. He expect that she's beautiful, but she was more than beautiful in person. I'm sorry sweetie, he hugged her so tight he really missed days. Tell me now, what is it? Pamimilit niya dito. Oo na, buntis ako, at syempre ikaw tatay, wag mong sabihin na hindi ako ang puputulan ko yan. Sabay turo nito sa Superman niya. Sweetie, of course I'm so happy, this is what I want to hear from you. Hey, people, everyone, buntis na ang asawa ko. Hiyaw niya sa mga bisita, he's so overwhelmed. Sa wakas ang pangarap niya natupad na rin, hindi na siya maiinggit sa mga pinsan niya at sa kaibigang si Xander na may kambal na. Mom, Dad, you're going to be a grandparents? Tuwang-tuwa niyang pagbalita dito, congratulations son, sa wakas magkakaapo na rin kami ng mami mo. Dude, tatay ka na, malapit ka na rin magpalit ng diaper. Bus ka ng mga kaibigan. Unique, di kita kukuning ninong kuripot ka. Dude, nagbawas na yan ng bilyones niya. Kantsaw ng mga kaibigan niya dito. Sweetie, I'm so happy talaga. He kissed her and he kissed her tummy too. He never expected na magiging ganito kasaya ang buhay niya, and this woman is the only reason why he's been floating at the cloud 9 right now. He knows already that she's pregnant, sinabi na sa kanya ito ni Brill, lalo na yung mga cravings nito everyday, at pagpasok niya sa kwarto nito para tumabong matulog dito. Kung paano siya naging kontrolado na katabi itong matulog, being close and hugging her every night, is like a fulfillment already. Mas lalo na ngayon na magiging 4 na sila, kasama ang panganay nilang si Yolo. Yes, he will adopt Yolo to be his son. Alam naman niyang mahal na mahal ito ni Lucia. And he likes the boy also, so no reason na hindi niya ito akuan bilang panganay na anak. Sweetie, are you tired or hungry? Kanina pa lang pagpasok nito, gusto na niyang yakapin ng mahigpit. Naalala naman niya ang kalokohan niya, umiyak pa ito ng sobra-sobra. Paano kung may nangyari dito, siya ang sisisihin talaga. Randall, may kasalanan ka pa sakin. Sino yung batang kasama mo? Tinawag ka pang daddy ha? Oh, that was my cousin's son. Lahat kami daddy ang tawag niya. Wala na kasi itong ama, kaya lahat kami daddy ang tawag nun. I know what you thinking, don't be sweetie, ikaw lang okay? Sabay halik niya dito. Siguraduhin mo lang alien, mabubulag ka ulit sakin. Nakabusangot nitong sabi. When my heart start to beat so fast towards you, that's the time I figure it out that I am in love with you. I already told that after our first lovemaking, but you fell asleep that time, maybe you didn't hear anymore. Namumula naman ito sa mga sinabi niya, she's really beautiful, kung babae man ang anak nila. Sana maging kamukha nito, wag lang magaya sa ugali na bungangera. He guide her to the foods, papakainin niya muna ito. Come, I'll let you pick some foods, and we will eat together. Iginiya na niya ito sa mga pagkain. What do you want? Nakanguso naman itong nakatingin lang sa mga pagkain. May gusto akong kainin yung balot, pero walang buhok ang sisiw. Gusto ko nun, dali na. Sweetie, walang balot dito, pili ka na lang ng ibang gusto mo. Hamaba na ang nguso nito nang marinig nito. Ayoko niyan, gusto ko nun. Pag ayaw mo akong ibili nun, ako na lang aalis at maghahanap nun. Nakita niyang may namumuuna ang mga luha sa gilid ng mata nito. Okay fine, magpapabili ako. Sabi niya dito. Tinawagan na niya ang driver niya, para pahanapan ng balot na walang buhok ang sisiw. Meron naman kaya ng ganon na balot? Ganito pala ang naglilihi. Weird ang hinahanap. He remember his friend Xander. Pinahanap din sila noon ng durian na walang amoy, and now siya naman balot na walang buhok ang sisiw. She's thumping her feet now, nagmamaktol na ganito ba talaga ang mga naglilihi?
Ngayon alam ko na pinagtatawanan pa namin noon si Xander, mararanasan ko din pala ang ganito. Ayan na lang, sabay turo nito sa leche plan, ayaw ko ng matamis, gusto ko matabang lang na leche plan, takam na takam itong nakaturo doon. Leche plan, letsen talaga. Halos murahin na niya ito, saan naman siya kukuha ng ganon na matabang? Ayaw mo sige, ikaw na magbuntis sa anak mo, kung ayaw mo akong pakainin. Reklamo na nito, hindi na may pinta mukha nito sa inis. Napahilamos na lang siya sa mukha niya. Tumulo na ang luha nito, lahat ng gusto wala siyang maibigay dito, saan naman siya hahanap kaagad ng ganon nasa resort pa sila. Sweetie come and I will make your leche plan okay. Hush now baka mapano kayo ni baby. Pinaupo niya ito sa upuan, sisinghat-singhot naman ito sa tabi niya, kaya niyakap na lang niya ito, at hinalik-halikan ang tuktok ng ulo nito, habang nagdadel sa bahay nila. Alam niyang nagpapahinga na ang mga katulong, but wala siyang pakialam muna, ilang beses ding nagring ang telepono sa bahay nila bago may sumagot. Manang make for me a leche plan na matabang, don't put any sweets basta matabang. Nagtataka siguro ito dahil di man lang nakasagot ito. Manang, senyorito, sigurado po kayo matabang na leche plan, paano ko kaya gagawin yun? Just cook for it Lucia wants to eat that. Call me when you're done. Ipahatid mo dito. And please call Manong if he already had balot na walang buhok ang sisiw. Senyorito mukhang pinahirapan ka ng magiging anak mo. Natatawa nitong saad sa kabilang linya, oh, siya sige at ako'y maggawa na niyan, pinutol na rin ito ang tawag niya. Dude, balot na walang buhok ang sisiw saan ka maghahanap niyan? Biglang singit ng kaibigan, napaangat siya ng tingin dito, pinagluloko na naman siya nito. Ang lapad na naman kasi ng ngisi nito. Yeah, thanks dude you're a great friend. Ihanap mo ako ng balot at pag nanganak ang magiging asawa mo, libre na sa hospital ko. Aniya ditong misihan din. You dude, hindi mo na nga ako kukuning ninong. Pahanapan mo pa ako ng balot, kung si Xander Monay noon, iba na lang wag na ako. Todo tanggi nitong iling. What's the problem dude? Biglang singit ni Sky sa kanilang usapan. Why Mr. Kuripot Billionaire nabawasan na naman ba ang bilyones mo, at ang haba ng nguso mo dyan? Pang-iinis nitong baling sa kaibigan. Nililibre ko lang naman siya sa hospital ko pag mangganganak na yung magiging asawa niya. Sabay tawa niya. That's good news Mr. Kuripot. Ano? Bigla yung natauhan sa sinabi ng kaibigan. Bakit mo naman ililibre? Hahanap siya ng balot na walang buhok ang sisiw. Napahalakhak si Sky ng malakas nang sinuntok niya ito sa braso, ang lakas ng tawa nito, baka mamaya magising pa ang dalagang nakasandal sa kanya. Nakatulog na kakahanap ng leche plan at balot na yun. Dude masakit yun ah, reklamo nitong nagpatigil sa halakhak nito. You will wake up her, sabay turo niya sa dalaga. Wala pa naman ang leche plan na pinaluto ko sa bahay. Baby B naman kasi ang hirap ng hinahanap mo. Pati kami pinahihirapan ng daddy mo, tapos hindi pa ako ang kukunin na ninong mo. Reklamong saad ni Nick. Ikaw na maghanap Sky total laman ka ng mga bar gabi-gabi, baka may nasalubong kang may tinda ng balot. Di bali na di may libre sa hospital, sa bahay ko na lang paanakin si Monay, sabay talikod sa kanila. Iwan ka sana ng Monay mo sa kakuriputan mo. That's his friend, ano pa kaya sa asawa niya at sa magiging anak, baka mabilis siyang tumanda. After that night, di ako makapaniwalang nakatitig sa kamay kong may singsing na nakasuot. Pangiti-ngiti pa ako habang nakatingin dito. Nang maalala ko ang bruha kong kapatid. Brilla silang de sa lakotsal agubang, sigaw niya sa loob ng bahay nila, na pati yata buong barangay nakarinig na. Ate anong nangyari? Hinihingal pa nitong sabi. Wala naman, pinapractice ko lang ang vocal cords ko, para pag nanganak ako malakas ang boses ko umiri. Pang-ising-isi niyang sabi. Nabaliw ka na ba? O talagang natuluyan ka na? Naiinis nitong sabi. Ikakasal ka lang ganyan ka na, nagdadabog itong tumalikod sa kanya. Hoy teka sandali nga, balik ka dito di pa tayo tapos. Bakit na naman? Maktol na nito. Ikaw pala ang kakutsaba ni Randall ha, kaya pala pag may gusto ako nagmamagic ka na agad, sabay kurot niya dito sa tainga. Pag yang tainga ko nagaya sa kuneho isusumpa kita Lucia. Loka-lokang pangit, kaya bitaw din pag may time.
Sige, gagaya sa'yo ang anak mo. Pang-asar nito. Kailan pa kayo magkausap ha? Nung umalis si kuya binilin ka sakin, pati sa buong barangay. Kasama na si Kamatayan at si Ngongo. Leche plan ka, kagabi tapos hinahayaan mo ako mag-iiyak, inis niyang saad. Sino bang may sabi mag-iiyak ka at magpakabaliw? Wala naman ikaw lang tong loka-loka dagdag pa nitong pang-inis sa kanya. I hate you Brill, ikuha mo ako ng leche plan kakain ako. Pag iba niya, sandali tatawag ako sa delivery man, natawa naman siya, alam na niya kung sino ang tatawagan nito. Wala si Randall dahil pumunta itong hospital sa Manila, at may asikasuhin itong problema daw, matagal din siyang nawala sa hospital nito, at tanging ang kapatid at ang ama nito ang nag-asikaso, kaya kailangan na niyang bisitahin at asikasuhin ngayong nakakakita na siya. He's busy reviewing and checking some papers sa opisina niya. Halos mag-isang taon din na wala siyang nagawa, at hindi na niya alam ang nangyayari sa hospital niya. Maybe if he's still blind baka nasa loob pa rin siya ng kwartong yun. But now nagagawa na niya ang lahat. Isang kalabog ang nagpagulat sa kanya, nang bumungad ang babaeng ta. She changed already, hindi na ito ang Sandra na kilala niya noon, she's not sophisticated just like before na pastorang poster. So you came back now? At nakakakita ka na. Wow, that's a good surprise for me love. Malambing nitong sabi habang papalapit sa kanya. Wala nang epekto sa kanya ang anumang sasabihin ng babaeng ito. Nawala na ang meron siya noon para dito. What brought you here? Asak niyang tanong, hindi man lang niya ito. Tinapunan ng tingin, nakatutok lang ang mga mata niya sa mga papel na binabasa. Don't you miss me love? Nagulat na lang siya nang kumandang ito sa harapan niya. What did you do? Kaagad niyang tinulak ito, kaya nahulog ito sa harapan niya. I hate you Randall, ganito na lang gagawin mo sakin after what we have before. Galit nitong saad. Exactly, what we have before, and what we have now is not like before. I already told you that I don't want to see your face ever again, he shouted at her already, get out now and leave. Sabay turo niya sa pintuan. No, I need to tell you something, we have a son and he's big already, and I hide him to you because I know we're both young that time, and di ka pa handa. Umiiyak nitong sabi. Pinadala ko siya sa yaya ko sa ibang lugar, ngunit nung pinuntahan ko ito sa lugar nila wala na doon nakatira, lumipat na, and I just saw her the other month, at may kumuha daw dito sa bata nung maliit pa, kaya lumipat siya ng ibang lugar. Humihikbi pa ring kwento nito sa kanya, maybe kung noon baka maniwala pa siya. But now wala na siyang tiwala dito. I don't believe you anymore Sandra, and don't you ever tell me lies again, no one will believe you so now get out. You know I really regrets the times I was still with you. You always fool me but now you can't fool me ever again. And if ever we had a child, kukunin ko sayo ang bata, you're not capable of being a mother. Wala kang kwentang ina, now get out habang may control pa ako sa sariling hindi kita masaktan, leave Sandra. No, believe me Randall it's true, I didn't lie. If you want I'll bring the kid here, para maniwala kang anak mo siya. Lumuhad na ito sa harapan niya, but no he will not believe, hindi na. Okay, bring the kid at the hospital tomorrow. I'll do some DNA test for him, if he's mine then I will support him, but if not then take the consequence Sandra. Tumayo ka na dyan and leave now, before I call the security to drag you out. Galit na siya, halos sumabog na ito. Kinakalma lang niya baka masaktan lang niya ito. For once minahal din niya ito. But it was all a big mistake, naging pagkakamali na para sa kanya. Randall please, we can get back together please, come back to me and our son. We will be happy again just like before please, don't do this to me. She's crawling now just to be near him pero wala na, di na siya nagpapaniwala pa dito. Fine if you don't want to leave, my wife is waiting for me now, and you can't do anything now, we're already done a long time ago. Let's face it Sandra, I have a happy life now. Tinalikuran na niya ito, siya na lang ang umalis sa opisina niya, baka masaktan na niya ito. Call the security and let the woman out on my office now, bilin niya sa sekretaryang napatulala lang sa kanya, madilim na madilim ang itsura niya. Pag nagtagal pa itong kaharap niya di na siya makapagpigil pa. Papasok na siya ng elevator nang muli itong magsalita.
You will regret this day, Randall. Kung hindi ka rin lang maging akin. Walang makikinabang sa'yo. You're crazy, Sandra. Dumiretso na siyang sumakay dito patungong basement, uuwi na lang siya at kanina pa niya namimiss ang asawa niya. In few months they will going to tie the knot. Ayaw niyang manganak ito na hindi pa sila kasal. Gusto niya paglabas ng anak nila apelyido na niya ang gagamitin nito. Kaagad siyang sumakay ng kotse niya, at pinaharurot ito pauwing Santa Catalina. 2 oras din ang biyahe niya pauwi kaya tatawagan na niya ito, at baka may gusto naman ipabili sa kanya, at pag wala siyang dala baka bangangaan na naman siya nito. He's shaking his head pag naalala niya ang kaingayan ng asawa niya noon, na kumuha sa atensyon niya, and now he's happy and may bonus pa siya. In a few months lalabas na ito and he's so much excited. Hi sweetie, how are you? Do you want something to buy to bring for you? Lambing kaagad niya dito nang sumagot ito. Hi, gusto ko ibili mo ako ng pakwan na dilaw yung sa loob, ayaw ko ng pula. Sabay hagik-hak nito. Okay sweetie, I'll buy for you anything else you want. Ikaw na lang uwi ka na agad na miss na kita. I miss you sweetie, pauwi na ako. Now daan lang ako ng mall ibili kita ng pakwan mo. Okay, ingat ka, I love you Randall. Hello, hello. Binabaan ako ng telepono, tinawagan niya ulit ito, ngunit nakapatay na ang telepono nito sinadya talaga nito. Mahal ako ng asawa ko. Hiyaw na niya sa loob ng sasakyan niya.